lang nagbabago. Kung pa lang nagbabago. Kung sinabi ni Jesus, ang lahat ay dapat ipanganak ng Diyos. Kaya pag sinabi mo, pag nakita nila dating buhay, Abraham, sister, buhay na kayo gano'n. Kasi nakita nila tayo. Sister, buhay na kayo gano'n na. Oo, hindi na ako masyadong sumasama sa mga kabarkabak na napapakamang siya. Nag-iba na ako ng dagka. Nag-iba na ako ng dagka. Nag-iba na ako ng dagka. Tignan mo po. Yung mga gawain ko hindi. Pag ikaw ay hindi sinamahan ng Panginoon, walang mangyayari. Kasi nga sa John chapter 8, natin lang tayo. 18, natin. 20. Pinatutuklaman ang gumagawa ng masama ang nila. Hindi lumalapit, hindi maagat. Ang kanilang nagawa. Ngunit, ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa iyo upang mayayayan ang mga ginawa niya ay pagsunod. Diba? Diba? So, ang paksa natin, ayaw ng Diyos na tayo mapahama. Ang unang bagay na dapat natin ngayon para hindi tayo masahama, dapat manampalataya tayo sa Diyos. Pangalawa, dapat maipanganak na muli. Magkaroon tayo ng buhay ng pagbabalik loob. Ang ating buhay, dapat pasisira natin, iwanan natin yan, at sunod tayo sa Panginoon. Amen. Pangatlo, at lumakad tayo sunod sa katotohanan na gusto ng Panginoon. Okay, Lord? Amen. Ayaw ng Diyos ng tao ay mapahama. Kaya lang, dito sa binanggit natin yung mga talata sa Biblia, mayroong napahama. Bakit? Sumuway sila sa palatuntunan at tulos ng Panginoon. Kung sabihin na awal, pag ang isang taong sumuway sa palatuntunan at prinsipyo ng salita, mayroong talagang napumbas sa kapahama. Kahit na sino pa, kahit na ano pa ang estado ng buhay niya, kaya tingnan mo, kaya nga natutuwa ako ngayon kay diba? Tiro mo, kung di siya nakulong sa Senado, hindi siya nakakapagbasa ng Bible. Ngayon sabi ng media kanina, dinalita, nabasa na raw ni Rigo, General Rigo, yung buong Gospel of Matthew. Ngayon habang daw niyang binabasa yun, nakikita niya na daw yung kanyang sinaba. Sarili niya. Ibig sabihin, ang Diyos ay makapangyarihan at pinaplano niya ang buhay ng bawat tao. Na bibigyan ka pa rin ng pagkakataon magbalik loob sa kanya. Magsisi. At sa tingin mo, medyo hirap ka na, parang hirap mo na sa kanya. Ako, antay ko, bigay niya ng libo. Pagmili ng katotohanan, huwag magsinungaling, tapos tanggapin ang hapon ng korte, ibigyan ngayon, habang nandun siya sa kulungan, magpakulong siya kung habang buhayan, at habang nandun sa kulungan, magpakabait siya, at sumunod sa Diyos, pwede siyang bigyan ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon. Di ba? Katulad ni Hera. Hera, si Secretary Reyes, hindi nakatagal, hindi niya nakayanan, nagpakamatay. Kaya, ang Biblia ay sinagot at lahat ang tanong ng tao ito. Wala yung problema, nangyayari sa mundo. Yung mga lindol, gutom, dapat sa pababagsak, pinag-aralan natin ng nakarang linggo. Nandito sa Bible, nasabi ng Biblia, hindi pa yan ang wakas. Pasimulan pa lamang yan. Yung lindol sa Myanmar, sa Thailand na, no? Lumindo sa Thailand.
Ibig sabihin, yung mga lindol na yan, sa ating mga Kristiyano, eh hindi pa yan ang wakas tayo. Pasimula, malaman niya. Sabihin, yan yung mga signs ng the end of the age. So tayo ngayon, pinag-aralan natin ngayong hapon, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ngayon, meron tayong dapat gawin sa ating bagay. Una, dapat tayong manalig sa Panginoong Diyos para makamata natin ang buhay ng mga pangalawa. Dapat tayong maipanganak sa muli, spiritual. Dating buhay natin, iwan natin yan. Bagong buhay tayo ngayon, kasama ang Diyos ang Biblia at lumakad sa kanyang pag-isip. Pangatlo, sundin natin ang katotohanan na sinasabi ng banal. Susi, para pagpalain tayo ng Diyos, ay ang pagsunod sa alam mo. Pero mga